kasari, good afternoon po sa inyong lahat. Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, ang gusto ko namang iyaw-yaw sa inyo ngayong hapon ay yung mga ugali ng customer na dapat nating alagaan. Ayan. At kaninang umaga, habang ako ay nagpupunas-punas dyan sa aking mga alak sections, ako ay nag-iisip na kung ano ba yung pwede kong i-content ngayong araw. Tamang-tama naman na may bumili sa akin na isang dalaga. Ayan, nung nakabili na siya, umalis at napansin ko na parang may binibilang siya sa kanyang palad. Yun pala ay yung aking ibinarya sa kanya. Tapos bumalik siya kagad, sabi niya, "Tita, sobra po yung ibinarya niyo po sa akin." So, binilang ko, sobra nga ng 20 pesos. So, ang ganda yung mga ganong customer, yung may kusa silang magbalik ng sobrang sukli, mga kasari. So, ngayon, ako ay nagkaroon ng idea na ito ay iko-content ko ngayon, yung mga naoobserbahan kong ugali ng aking mga customer. So, first na aking inilista dito sa 1/4 paper, inilista ko na talaga para hindi ko makalimutan. First na aking isinulat ay yun nga, yung customer na marunong magbalik ng sukli. Kagaya nung dalaga, ayan, ibinalik niya yung 20 pesos. So, ilan na lang talaga yung ganung customer na yung honest. Kung sa iba na yon, hindi na yan ibabalik, mga kasari. Ayan. So, ang pangalawa kong isinulat dito, sa bagay ito ay talagang madalang lang talagang ako magpautang. Ito ay yung customer na marunong magbayad ng utang. Dito sa aking tindahan, talagang pinipili ko lang yung mga taong dapat kong pautangin. Yung alam kong hindi siya mahirap singilin. Sa bagay, yung mga pinapautangan ko naman ay may kusa silang magbayad. Hindi mo na kailangang palaging i-remind. Kapag sinabi nilang bukas, ay talagang ibabalik or magbabayad din siya kinabukasan. So, yun ang magandang pinapautangan yung mga ganong customer. At ang pangatlo na aking isinulat dito, ito yung mga isinulat ko talaga na nauobserbahan ko na ugali ng mga customer na bumibili sa akin. So, talagang nag-iisip ako, isa-isa ko talagang inisip kung ano yung mga napapansin ko or nauobserbahan kong ugali ng aking mga customer, mga kasari. So, ito yung pang-apat na aking isinulat dito ay yung may malasakit sa may-ari ng tindahan. Dito sa aking tindahan ay, di ba, may mini hardware nga ako. Yung kalimitan na bumibili dyan ay mga lalaki. So, alam nila talaga kung ano yung hindi mo pwedeng bilhin, hindi ka masyadong bumili ng ganito. Dapat yung ganito ang bilhin mo, dagdag paninda mo. Yun bang ganun, yung sinasabi nila sa akin. So, napapansin mo talaga na may malasakit din sila sa'yo. Yun lang sabihin nila sa'yo na huwag kang masyadong bumili ng ganitong items kasi ito ay madali lang tumigas, yung mga ganun bang bagay. So, nakaka-inspire naman kasi talagang halata mo na may malasakit din sa tindahan ko yung mga ganong customer. Ayan. At ang panglimang aking isinulat dito ay yung customer na kapag alam niyang busy ka, kapag alam niyang maraming bumibili, ay nagigibin siya. Kahit siya yung pinagbibigyan niya yung mga ibang customer na alam niyang nag-aapura, ganyan, sinasabi niya, sige, unahin mo na lang siya kasi ako ay makapaghintay naman, hindi naman ako yung nag-aapura, so unahin mo na lang sila. So, yung mga ganun ba na ugali ng customer ay talagang ano ba yun, ibig ko sabihin, alam niyang intindihin yung tindera, hindi siya yung nakikipagsabayan, kahit hindi naman siya nagmamadali. Ayan, ay talagang pinagbibigyan niya yung ibang customer na yung nag-aapura ba, ganon.
At ang aking pang-apat na or pang-lima na yata ito na aking isinulat ay yung customer na hindi ka ikinukumpara sa ibang store. May mga customer din ako na na-encounter na sinasabi nila na ay bakit si ganito lang, ganyan, basta ikinukumpara ako. Pero may mga customer din naman na hindi ako ikinukumpara sa iba kasi alam naman niya na ako ay hindi naman ako masyadong mataas magpatong mga kasari. Talagang sa akin lang naman ay nakadepende ako sa 5%, 10%, 15% at pinakamataas na sa akin yung 20%. Depende na rin yan sa presyo ng mga items. Ayan mga kasari. So, talaga napapansin ko rin yung customer na hindi mapagkumpara ba sa ibang tindahan. At last ay yung customer na nasabi ko na yata ito yung may malasakit, pero ito ay idadagdag ko na rin mga kasari, yung customer na hindi ka ipapahiya sa harap ng ibang customer. Tulad ng may customer kasi ako na bigyan ko siya ng expired na paninda, hindi ko napansin dahil siguro nung bumili siya sa akin ay maraming bumili kaya hindi ko natignan yung date. Pero okay naman kasi nung bumalik din siya kaagad, nakita niya na maraming bumibili, hindi siya nakisingit or nakisabay, basta umupo lang siya sa isang tabi, hinintay niya na umalis yung mga bumibili, saka pa lang siya lumapit sa akin. At ang maganda pa sa kanya ay pabiro niyang sinabi sa akin na, sis, yung ibinigay mo sa akin expired na, ganon. Yun bang talagang hindi siya nagagalit? Siyempre ikaw naman ay hindi ka rin magagalit, ganyan. So sabi ko naman sa kanya, ay ganon ba sis, pasensya ka na, alam mo naman busy ako kanina, hindi ko na napansin yung mga kung ano na yung mga expired na paninda ko, hindi ko na monitor, ganyan. So, para bang nagkagaan ng loob na kami, ganyan na, siyempre, pabiro niya na sinabi sa akin, siyempre, pabiro ko, para bang nakikiray doon na rin ako sa kanya, kasi maganda yung pagkasabi niya sa akin. Kasi kung sa ibang customer na yon, ipapahiya ka sa harap ng ibang customer na isasabay niya pa talaga kung maraming bumibili sa kanya, sasabihin sa iyo na, ibabalik yung expired na items na nabili niya sa akin, sabihin niya na kulang na lang na ba yun, ipagsigawan na expired yung ibinigay ko sa kanya. Kaya gusto niya akong ipahiya sa harap ng ibang customer. May mga ganong customer akong na-encounter, mga kasari. So, ang ginagawa ko na lang, sabi ko na lang doon sa customer na napagbigyan ko ng expired na items ay, pasensya ka na sis, ibabalik ko na lang yung pera mo. So, okay naman sa kanya. So, yun ang mga magandang ugali ng customer na nakakaintindi, nakakaunawa, hindi ka ipapahiya sa ibang customer. So, sa inyo mga kasari, kung ano pa yung mga gusto nyong idagdag dito sa aking mga na-share sa inyo, comment down below para alam ko din kapag ako ay nagbasa, ay ganun, oo nga pala, maisip ko rin na yun din ang pwede ko pang idugtong sana. So, ayan lang mga kapwa, say hello. So, ayan lang mga kapwa ko kasari, ang aking may-share na naman sa inyo ngayong hapon. Happy selling na lang sa ating lahat. God bless us and bye! Thank you for watching!